Ang gusto ko sa grupo natin, position is just a title. So whatever the position na makukuha nyo, tandaan nyo, this is a obligation. Number 16, Yan! Sir Don. Ganon! Baka magasgas yung ulo mo dyan. Sa mga bagong magjo-join, welcome na welcome kayo sa grupo. Welcome to BRAP family. May suggestion din ako, additional din natin, no? Ayoko naman na puro pan-shot na lang ang gawin natin. Kung maaari, pwede tayong mag-ride for a cause. Kung okay sa inyo yun. Gusto ko lang kayong batiin na happy 4th anniversary Team Pangasinan. Ayun. Thank you so much. Pres, kamusta pres? Kumusta boss? Mabuti. Oy, ang daming tao. Oh. Ang ganda, no? Oh, may ice machine pa. Dami, oh. Basta po kayo. Balita, bossing. Ha? Welcome, welcome. Sensya na, late at marami akong kausap. Kamusta? Kamusta? Pare, kamusta? Kamusta po? Mabuti. Nag-enjoy naman ba kayo? Kumain na kayo? Boss, kamusta? Pare. Hindi pa kumakain eh. Kamusta po kayo? Balita, long time no see. Masyado lang maganda yung katawan ko. Magpataba ka naman konti. Uy, kamusta bossing? Idol. Hello po. Hi. Ang daming mga bagong member eh. Kamusta po kayo? Pasensya na po kayo at medyo na-late ako, sir. Kamusta po? Ha? Loday. Idol, kamusta? Ayaw, Loday. Good to see you. Hi, ma'am. Kamusta po? Meron pa kami sombrerong ganito. Bossing, kamusta? Okay lang po. Po kayo? Idol. Nakakatawa. Hi! Naka-live ko pala eh. Nag-enjoy naman po ba kayo? Pasensya na kayo, medyo masikip yung area. Dapat pala next time magpagawa ko ng function hall. Okay na to. Masaya naman eh. Okay na to boss, libre naman eh. Oo naman. Hindi, kahit naman magpagawa ko, libre pa rin eh. Kamusta po kayo? Okay lang? Sige. Ano bang program natin ngayon? Hindi ko alam eh. Good afternoon. Akin to? Yes, sir. Oh, thank you. Oh, pakuan kayo. Ang dami ko pang kausap dun. Tapos na sir. Di pa, dami pang tao dun. May mga taga-Samar pa, tsaka Iligan. Okay. Ayaw talaga. Ang mga bisita ko ngayon, 3 taga Mindanao, 2 taga Bicol. Kaya maraming solar dun, no? Basta bawal politika lang dito sa amin. Iniwasan namin yung grupo sa politics. Charity, pwede kami mga ganon. Ang advisor ko si Boss Albert Watermax. Then yung Vice President natin si Boss Brian. Tapos yung inelect namin na dating Master Road si Sir Antonio Morales. Ay, Sir June. Yan yung mga dating officer. Yung 4th anniversary natin, yung agenda natin dito, magkakaroon tayo ng new elected president, vice president, tapos secretary. Advisor natin si Boss Alfred pa rin. So, siya pa rin yung advisor natin. Yung pa ako balitan? Ayaw ko, boss. Ah. Naka muna. So, trabaho naman ni Boss Alfred, which is tig-guide kami or kung may suggestion na pwedeng ilatag na maganda, at least yun yung i-deliver natin sa grupo natin. Boss Alfred, special message lang muna. Ako? Oh, yes, boss. There's nothing special naman, pare. Magandang tubig. Hindi. Good morning. Sa mga hindi nakakakilala, Alfred po. You can call me Brad Alfred na lang kasi brother naman tayo in our group. Tsaka dito sa atin, ang gusto ko sa grupo natin, position is just a title. So whatever the position na makukuha nyo, tandaan nyo, this is a obligation. You have to be proud, but not to brag. Ang ibig ko sabihin, kung ikaw ang advisor, ikaw ang presidente, ikaw ang vice president, whatever the position, it's just a title. Ang grupo natin, level lang tayo lahat. On the level lang tayo palagi. Kasi lahat tayo pwedeng maging appoint. Actually ako, I'm just appointed. Siguro,
may nakita siya sa akin something na pwede kong mai-contribute to the group. Kapag ka nag-join ako sa isang group, palagi kong mentality dito is, ano po ba ang kayang gawin o maitutulong ko sa isang grupo? To any group, sa BRAP, sa lahat ng group na nakakasalihan ko. Hindi yung ano ba ang magigain ko if I join to your group. Palagi ganon. Kasi kapag ka maganda ang intention natin to help more riders na ma-develop, magkaroon pa tayo ng camaraderie like this one. Si Tomsky, hindi ko nakikita ang negosyo na to eh. Kasi yung iba sabi, chismis sa kanya, business daw ni Tomsky to eh. Sabi ko, paano ka kikita dyan eh wala namang tong contribution. Walang manis involved. Yung oras niya, panahon niya, actually parang sabi ko, I don't see it na pagkakakitaan mo pa. Kung kumita ka man sa isang event ng 10,000, ay baka kulang pa yan sa abala mo. Kasi kung gawin niya yung trabaho lang niya, sa grupo natin si Tomsky ay may maayos sa trabaho Take note di ba ang trabaho nito, meron siyang big bike shop, para siyang si Carscoot Carscoot ng Pangasinan to Meron siyang isa pang trabaho sa medical supplies. So I don't see na uubusin niya yung oras niya para i-assist lang tayo at pagsilbihan tayo. Pinapasalamatan ko yung effort nitong si Pres Tomsky dahil kung hindi sa kanya, palagay ko matagal nang wala tayong event at palagay ko wala tayo dito ngayon. Bigyan niyo naman ng palakpak si Tomsky. He deserve it. Kung meron nga tayong awarding o parangal, dapat binibigyan natin ng parangal to. Totoo lang. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ako deserve maging presidente ng grupo. Dati ano sinabi ko sa kanya. Bakit boss? Sabi niya. Simple lang Wala naman ako ginagawa, puro ikaw ang umi-effort. So bakit hindi pa ikaw yung maging presidente? Kaya sinabihan ko talaga siya na I want to step down. Hindi ako ini-step down, ini-step up pa. Loko din Anyway, siya pa rin ang ating club president. Pero syempre, whoever the next president, syempre, alam natin deserve ngayon. Mamaya makikilala natin yung panibagong presidente ng grupo. At syempre, hihingin namin yung inyong boto o inyong suggestion kung sino ba yung gusto nyong i-elect as the new club president. Sabi ko nga kanina, nung bago ko mag-start ng pagdadaldal ko dito, any position is a obligation. So hindi yan authority na kailangan kapag naging presidente ka, ikaw na yung masusunod. So, ang nakikita ko sa mga naging club president natin is the humbleness on their position na hindi na ginagamit yon to dictate us. Nakapansin nyo lahat, puro pakisama, hinihingi ang inyong opinion sa GC, palaging ganon. Hindi nga presidente yan dating, pero ang obligation niya is pagsilbihan tayo. So, thank you so much. Siguro hindi special message, siguro prayers ko na lang para sa grupo. As a member of the group, sana tumagal pa. Kasi ang ganda ng mga nagagawa ng grupo. Number 1, meron tayong mga charity rides. Nakakatulong tayo sa ibang mga less fortunate. Isa pa, tayo lang yata ang big bike club na nakakapagpa-panshoot, ride and shoot. Parang wala akong nakitang big bike club na nagpapa-panshoot no? The reason, para magkaroon tayo ng discipline sa paggamit ng mga firearms. Tapos yung kinikita, nakikita nyo naman, napupunta sa mga chosen beneficiaries natin. Sadly, hindi lang kumita yung event natin na yon, nagpaluwal pa nga ako, nagpaluwal din siya. Si Boss Brian, nagpaluwal din. Yan yung masaya kami nagpapaluwal. Kasi, syempre, nakita naman namin yung mga nag-join, masaya. So, kung tatanungin nyo kami kung uulitin ba namin, syempre, ulitin namin as long as maraming nag-e-enjoy. Doon sa mga bashers, just continue bashing us. Walang masama dyan. Kung i-criticize nyo kami, thank you. Kasi, dyan pa lalong mag-i-improve ang grupo. Sa mga bagong magjo-join, welcome na welcome kayo sa grupo. At iba-iba ang personality natin, iba-iba ang ugali natin. Magpasensyahan na lamang kung meron man nagkakaproblema. So maraming salamat. Welcome to BRAP family. Tatawagin ko lang yung mga new elected or i-elect pa lang natin na officer mag-start na this day. Si Boss Brian. O baka may gusto kayo i-nominate. Nomination na magiging kalaban ni Boss Brian sa magiging presidente. Next is Vice President. Bali, ang inelect lang namin guys dito sa atin para magkaroon naman tayo ng officer, advisor, president, vice president, secretary.
So ako pa rin yung magiging secretary nila. Ikaw pa rin yung gagawa lahat. Ako pa rin yung gagawa. No choice. Pero lahat ng info, lahat ng Walang no choice. kukunin ko sa dalawang officer natin, sa advisor natin, mag-usap-usap kung ano yung mga magandang pwedeng gawin sa grupo na ilalatag. Magagaling sa kanila, tapos saka may lalatag sa member para makuha natin lahat ng suggestion ng member. Any question sa mga new elected officers natin? Question, pakilala muna sila. Sino sila? Mag-start tayo sa president natin. Anong mga kasama? Yay! Tungkol sa pag-ano niyo sa akin, kung ano yung may ambag ko sa grupo, kung ano yung may sutulong ko sa abot ng aking makakaya, gagawin ko. Basta paling kaya kong iambag sa grupo, andito naman ako para makatulong naman doon sa grupo natin. Teka, di pa nagpakilala. Edad, tsaka ano, address. Si Ryan Bagana, taga Santa Barbara. Business. Baka may mga gusto kayo dyan na mag-import, ano po ako, broker. Yan, no? Customs broker. Kung gusto niyo mag-import, kailangan niyo ng broker, andito naman ako. Yon. Katulad ng nasabi ni Pres, kung may mga hinaing, piling sabihin, pag-usapan, tulong-tulungan na lang po tayo. Tapos, ingat lang po sa pag-rides. Thank you. Thank you, President Vice. Next agenda natin, kakaroon tayo ng event na tayo-tayo lang. Wala nang iba. Last time nag-meeting kami ni Tomsky, sabi ko, next time wag na tayo magpa-event ng fan shoot. Kasi pag fan shoot, yung iba intimidated. Lalo na kapag nakakita ng firearms, medyo off limits ako dyan. Lalo pag nakita, nahihiya silang mapanood. Ang reason ng ride and shoot natin is para lang sa gun safety. Walang ibang motibo, walang ibang intensyon. Para at least may turo lang yung proper handling of gun safety lang. Walang kompetisyon na magaganap. Para lang makita natin kung ano yung mali sa pag-gun discipline ba. Parang may ride din siya at the same time you learning something. Kung meron kayong suggestion na maidagdag or mabigay sa amin na opinion, pwede natin din idagdag doon. Tsaka idadagdag ko lang yun, wala kang mangyayaring contribution. Bring your own gun. Kung wala namang baril, meron naman doon for rent or pwede naman namin ipahiram yung baril namin. Parang KKB lahat ng gastos. Hindi yung ipapasagot mo or magkakaroon ng contribution. Sagutin mo sa sarili mo. Yun yung mangyari ngayon to 7. Yung entrance. Boss, sa kanila na lahat yun, babayaran nila Oh, lahat. bigyan mo sila idea magkano entrance. Yung entrance po natin doon, 300 pesos lang. Kasi yung may-ari ng gunfire, member din natin. Meron din sinasuggest yung mga grupo natin sa isang kampo ata dyan or firing range dyan sa Manawag, sasagutin na ng member natin yung entrance fee. Kasi libre. Ang ngayon lang natin is yung bala, saka yung foods. Basta KKD lahat. Or pwede ka naman magdala ng sarili mong bala, pwede ka naman magdala ng sarili mong pagkain. Yung naunang contribution doon sa fan shoot, yung 1.5 kasi naging issue yung boss. Kasi akala nila isang damit 1.5. Kasama na yun doon sa contribution sa grupo. Tapos ngayon, yung 1.5 ngayon, 2 damit na ngayon yun. Wow! Yung short sleeve tsaka long sleeve. Paldo. Kaya yun yung pinaklarify lang namin. Basta sabi ko sa inyo dito sa grupo, no man involved dito, iniiwasan namin. Nagkaroon lang talaga ng sunod-sunod na activity, kaya nagkaroon ng ganong announcement. Kasi yung iba na naman gusto magpagawa ng vest. Kasi may mga bago na gusto magpagawa ng vest ng BRAP. Siyempre kakatapos na natin ng damit. Vest na naman, baka isipin na naman, business ko na naman yun. Wala akong kinikita dyan, as in wala akong kinikita. Kaya ang ginagawa namin, siyempre, kung sinong may paggawa ng damit, kung sinong may paggawa ng pwede namang mag-suggest kayo. Iikot natin, hindi lang iisa. Meron ba ditong may paggawa ng damit? Ah. Kung meron, the next time sa inyo naman. Iikot natin. O para at least baka sabihin nyo, pinagkakakitaan ko yung damit na yan. Kung meron kayong sticker printing shop, o the next time sa inyo naman. Para hindi nyo kami pag-isipan. Meron ba kayong suggestion? Sabi ko nga sa inyo kanina, thankful tayo dahil meron tayong presidente na palaging nag-organize ng event. Gusto nyo ba na palaging may event o wala na lang? Ano ang gusto nyo? Meron o wala? Ayun. Kung gusto pala meron, bakit may nagreklamo? Gusto may event pero walang gastos? Gusto libre. Allah,
Pwede ba yun? Oh, mahirap mag-organize, sa totoo lang. Ako nga, andito na ako sa bahay ko, di pa ako makalabas-labas eh. May suggestion din ako, additional din natin, no? Ayoko naman na puro panshoot na lang ang gawin natin. Kung maaari, pwede tayong mag-ride for a cause, kung okay sa inyo yun. Kahit sino sa member natin, meron kayong napili na beneficiary na gusto nyong tulungan. Gusto ko isang community sana. Huwag yung isang particular sa isang tao. Gusto ko pangkalahatan, kung maaari. Baka meron kayong eskwelahan na nakita na kulang na sa pintura, o yung mga bata kung school supplies. Dalawa lang yan eh. Kung di eskwelahan ang i-improve yung school supply, pwede natin gawin din yon. Parang ride with purpose tayo. Yung panggas nyo, hatiin nyo muna. 500 muna ikarga nyo siguro. Yung 500 pang charity niya. Ready, boss? Sa mga nagigipit, di ba? Para at least kahit paano may contribution. Gusto lang talaga natin, lumawak pa yung reach natin. Yun lang naman. Tsaka wala naman tayong masamang intensyon sa mga ginagawa natin. So kung may suggestion kayo, baka gusto nyong mag-suggest. Nangyayari kasi, boss, once na natapos na, saka lang sila kasi nagsuggest. So talagang hirap akong maghabol, guys. Kapag may suggestion kayo na takpan, pwede nyong i-direct message kay Tomsky. O kaya kung hindi si Tomsky, kay President Brian. Lahat ng concern, lahat na nangyayari, yung decision, hindi sa akin lahat yun. Lahat coordinated yan, lahat. Akala nyo mag-isa ko lang. 4 kami, pero ako lang mostly nakikita nyo si BP tsaka si Press. Pero ibabato rin naman sa akin yan. Kasi alam naman natin si BP or si Press, busy yan. Pero alam nila yung nangyayari. Yun yung i-assure ko sa inyo, lahat na nangyayari sa grupo, alam ni Boss Alfred, alam ni BP, alam ni Press. Tapos, alam lahat ng member. Siguro, pag hindi mo nalaman, na-escape mo dun sa posting. Kung napapansin nyo, ako lang mostly maingay dun sa grupo natin eh. Kailangan mag-ingay kasi pag walang ingay sa grupo, mamamatay yung grupo. Siyempre, kung wala na, kung hindi na ako mag-chat, wala akong makikita mag-chat kasi has lahat dun. Tahimik, ayaw mag-chat. Maghihintay na lang na may mag-chat. Baka may suggestion si President. Press, any suggestion na pwedeng Vice, suggestion, maibalik natin yung grupo. Sa atin kasi okay tayo, walang Baka may mga suggestion kayo na pwedeng nating pagandahin. Yung mga maling nangyari na or nagawa na pangit, tanggalin na natin yung mga yun. Kaya tayo gumawa ng grupo para hindi ka naman loner nag-ride mag-isa. Kung okay sa inyo, once a month, 1 long ride, 1 short ride. Hindi mandatory na umattend. Yes, boss. For those available lang. Basta, ang importante, meron kang isang short ride, meron kang isang long ride. Kung okay sa inyo yon, pwede natin gawa ng plano kung saang lugar, saan ang meeting place, ganon. Para at least kahit paano, meron tayong mangyaring ride naman in a year. Tango kayo ng tango, wala namang umuo sa inyo. Baka may suggestion kayo Guys, dyan. sabi ko yung rides, hindi kami mag-decide. Pwede kayong mag-decide kung gusto nyo mag-set ng rides, ipasa nyo lang sa amin, pag-uusapan namin, pag-approve sa mga officer, saka natin i-post. Lahat ng suggestion nyo, pasok. Lahat ng suggestion nyo, i-accept namin at i-coordinate ng mabuti. Yung mga gusto lang ha, meron tayong ride this coming Saturday. Ang ride natin, Bataan. Balikan lang yun ha. Yung mga gusto mag-stay, pwede. Pero sa amin, balikan lang. Yun yung long ride natin. Tapos yung short ride natin, we're planning Baguio City, boss. Breakfast ride. Short ride ba, Baguio? Short ride, boss. Long ride yan, di ba? Short ride. Short ride. Siguro, boss, yung short ride namin, ilalagay namin na nandito ka na. Semi-long yan, di ba, Baguio? Semi-long yan. Papunta pa lang dito, malayo na nga eh. Ito, long ride to eh. So, ito yung ipapamigay natin yung helmet. Pero guys, kung gusto niyo nang bumili ng mga helmet, meron din si Boss Alfred na benta. O, hindi ako nagbebenta ah. Namimigay ako. Ay, namin. Baka naman meron ka. Wala pang stock ngayon. Gusto ko lang kayong batiin na happy 4th anniversary Team Pangasinan. Ayun. Thank you so much. Next week, linawin ko lang lahat na napag-usapan. Ipapost ko sa GC natin. Yung election, Vice President, Advisor, Vice, VP of Secretary. Tapos, first ride natin, Bataan. Short ride natin, Baguio. Yung mga iba, syempre hindi tayo pare-parehas ng CC. May 1,000 CC, may 500 CC. Takbong pogi. Pag-usapan natin, boss, dun sa... Pwede namang to follow yon. Ang schools naman, kahit hindi sa bata, kahit eskwelahan na improvement. Kahit pintura lang, ganyan.
Pagdating naman ng charity, wala naman, di tayo nagbibigay ng 1,000. Nagkakaroon lang ng specific amount kung yung talagang, for example, yung uniform. Pero pag sa charity, any amount. 100. Pag pinagsama-sama yan, marami yan. Nasa iyo na yun kung magkano yung ibibigay mo. Di ba lahat tayo dito, big bike rider, kaya nga brap eh. Pero sino na sa inyo ang mga nakapag-loop na? Not the Philippine loop ha, yung in loop na may enjoyment na kasama. Wala pa, talo ko kayo. Ako may itinerary na. So kung gusto nyo ng long ride, pwede natin gawin yung loop na yun. Ako meron akong mapa ng loop ng Bataan, saan mag-accommodate, saan kakain, saan mag-checkpoint, ano yung mga things to do, things to see. Pwede natin gawin yun for long ride. Pero mga 2 days yan. Mayroon tayong overnight, ganyan. Parang paikot, loop. For example, Cordillera. Sino nag-Cordillera dito? Wala pa, oh. O by joining the group, i-imagine nyo, naka-Cordillera ka dahil nasa grupo ka. So, meron akong mga itinerary niyan, meron akong mga mapa, point to start. Pwede ko ibigay sa inyo kung gusto nyo lang. Para at least kahit paano, yung mga grupo talaga, mas tumibay yung banding. Kasi yung mga taga Mindanao, mas nauna ko pa silang nasamahan di. Napanood mo ba yun? Napanood ba yun? Yung mga taga Mindanao, iniloop ko dito, tuwan-tuwa sila eh. Nung ginawa namin yun, mas tumibay yung samahan ba? Brotherhood. Kaya lang yun nga, bawal ang KJ nga lang doon. Kumbaga, ialat mo na yung 2 araw, 3 araw, depende sa napag-usapan. So kung ganun klase ang ride, I think mas mag-e-enjoy kayo doon. Kasi imagine mo, taga Pilipinas lang kayo, pero di kayo nakaka-experience ng loop. Tapos ang sinasabi palagi, ride tayo, long ride, saan? Bataan, Balikan. Sino nagbataan loop dito? O di ba wala. Pangasinan loop, meron na. Saan kayo umikot? Ang Pangasinan, 3 araw na ride yan. Technically, walang gumawa. Pwede natin gawin yon kung gusto nyo. Pag mimitingan natin sa mother time, ilalatag ko sa inyo yung plano. Ngayon, sa mga gusto lang sumama. Walang compulsory. Para at least, the end of the day, may bisita kayo. For example, bagong rider or bisita, foreigner or what. Gusto nyong itour sa Pangasinan. Meron na kayong itinerary. Mangyayari, every rides, pagkasama si Boss Brian, mayroong paraffle. Boss, cash ba yun? Yung panggas? Oo. Oh. Tingnan nyo. May pa-big bike, may pa-big bike. Ayan, tandaan nyo, pagkasama ko, ibig sabihin kasama si Boss Brian. Kasi yung motor ko na kay Boss Brian. Ayan, si BP, may suggestion si BP. O kaya gawin natin na lang na magkaroon tayo ng treasurer. Ito nangyari. Nagkaroon ng election din, may treasurer tayo. Paano yung treasurer? Wala nga tayong pondo. Anong Ito iti-treasurer? na magkakaroon ng Ayan. kahit walang treasurer, basta may auditor. I-check niya, Tomski, magkano na yung budget? Hindi na tayo mag-register kasi. Sa ngayon, hindi muna kasi magkakaroon tayo ng obligation pa, mga documentation pa and whatsoever. Magiging burden pa yon sa isang officer natin. In the near future, pag well-organized na, pag talagang na-filter natin lahat, yung mga gusto talagang sumama sa grupo, yung talagang may malasakit doon sa grupo, doon pa lang natin i-register. But for the meantime, andun tayo sa filtering side na nililinis muna natin kung sino yung mga talagang mag-stay. At kung hindi man makapag-stay dahil sa sobrang busy, kumbaga sabi nyo nga, pwede pa rin mag-stay hanggat may registered natin. Kumbaga sa akin, hindi natin winawala yung ma-recognize tayo ng NATCOM. Diba? Yun naman ang goal, bakit ka nag-register sa SEC? Kasi gusto mo, ma-acknowledge ka rin ng National Federation of Motorcycle Club. So kung accredited ka na ng National Federation Club, doon pa lang tayo mag-registered. But technically, ngayon, 4 years na. Baka mamaya sa pamumuno ni Sir Brian, mas may ayos na natin. Diba, Idol? Ganun po yon. Tutulungan natin as grupo na may ayos. Kasi as member, ako nga, sabi ko nga, hindi naman ako officer, pero andun pa rin ako nakaalalay. Hindi na officer, advisor na lang. O teacher. So, ganun lang. Okay? Okay na po? Okay na to. O next time, next nyo, Vice President. Lahat ng mga baguhan dapat magkaroon din ng papel. Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ang responsibility? Actually, to tell you frankly, hindi ko lang na-exercise yung papel ko as Vice President kasi wala namang tawag na meeting. I have all the time to share my knowledge. Ang problema lang, walang tawag. Walang meeting. When you are appointed as a vice, you should open your suggestion to the group. You are very much open. We will giving you authority to share your idea, your knowledge, to help the group. Not the group telling you what to do. As a vice, you should advise the president na, Tomski, ito gawin natin. May shoot fest pala. You should not be notified kasi you're already in the group. Correct, sir. Pero siyempre, nandun pa rin yung nahiya akong mag-suggest. Huwag ka po kayong mahihiya. I am coming back. Tutulong din ako. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. Again, happy 4th year anniversary to our BRAP family.
Sana next time ito, no? Siyempre, ang goal naman natin, yung analytics natin medyo tumaas. So, yung ating tinatawag na improvement, sana mag-improve for good. Pero again, hindi paramihan ng member. Doon tayo sa quality member. Maraming salamat, former Vice, sa pag-inform sa akin. Okay, ganito po yan, no? Once na-elected ka, tinuro ka lang as a officer. Kahit hindi ka na i-notified, you should be the one to take action, to take charge, what to do to the group. Kasi ikaw yung ulo. O sabihin mo na hindi ko yung ulo. Leeg ka lang, Vice ka lang. But still, may say ka sa grupo. Kaya nga sabi ko, tanggalin natin yung mga hiyaan sa grupo. Wala nang hiyaan, pero may respetuhan. Sir Brian, Pres Brian, and Rene was appointed as a Vice President and President. Now, tignan natin yung kanilang pamalakad, baka sakaling mas ma-improve nila. And sa akin, payo ko lang sa mga elected President and Vice President, huwag po kayong mahiya. Kasi kayo po yung tinitignan namin as member. As your advisor, we are looking up to you what to do to your legacy. Ako kasi, during time na ako yung presidente, talagang sobrang active din ng ride. Bakit? Kasi talagang ini-encourage ko, Tomsky, kahit busy ako, hinihila ko talaga ang grupo. O sabi ko, sa Maliko, meron tayong quarters dito sa Maliko. Dito, tayo pa lang ang riders na meron tayong quarters dito. Alam nyo ba, sa Maliko, meron tayong libreng kape, libreng tubig, libre lahat? Hindi nyo alam, di ba? O kasi di kayo sumasama sa ride. I will organize the asset. Bakit? Kasi kailangan sa legacy ko, gusto ko, lahat ng riders magkaroon ng kahit paano benepisyo while joining in the group. Kaya napansin nyo, bigla tayong laki. On my turn, biglang laki ang grupo ng BRAP. Bakit? Kasi hila ko ng hila sa inyo na pare ride tayo dito. O, Tomsky, i-organize mo. Meron tayong set na ride in Maliko. Tomsky, meron tayong organize na ride. Tugigaraw tayo. Sobrang active ng grupo. O, overnight tayo, Tomsky. Sagot ko na ang accommodation. Tugigaraw, tara. Tugigaraw tayo. Ginagastosan ko yan. Ngayon, eto po yan. Until now, as advisor ninyo, hanggang ngayon, gumagastos pa rin ako para sa grupo. Before ko sinimulan ang speech ko, anong sabi ko? Pag jumojoin ako sa isang grupo o sa isang community, ang palaging nasa isip ko, ano ang maiaambag ko sa grupo. Kumilos kayo or hindi, may iaambag ako dyan. Ganon ang thinking. Kung hindi po kayo naging functional as an officer, syempre, yung grupo naka-look up lang sa inyo. Kami, naghihintay lang po kami ng ganap, naghihintay lang po kami ng gagawin natin. Kasi as member, may ride ba? Tara, sige. Kaya nga, swerteng-swerte yung mga member natin eh. Kasi naghihintay na lang ng ride. May ride ba? Bakante yung oras ko ngayon. Sige, sama ako. Total, wala naman akong gagawin. Di ba? Hayahayang buhay ng mga members. Kailangan po lahat magkaroon ng malasakit sa isa't isa. Kung nirespeto natin yung pag-organize ng isang presidente o ng vice president or kahit any members dito, automatic approve ang ride. Bakit? Kasi nag-i-encourage nga siya na magkaroon ng ride. Pero see to it na pag kayo ay nag-invite ng ride, always consider the safety of our fellow members. Kasi kayo ang nag-invite, pananagutan nyo yan. Kaya nga sabi ko, pag nag-long ride tayo, anong gusto ko mangyari? Meron tayong backup vehicle kasi kahit paano dapat meron tayong malasakit doon sa fellow riders natin. Hindi ko naman minamasama na sinabi ni Tomsky na kailangan i-approve. Bakit kailangan ba i-approve? Kasi baka sakali na sabihin ni Tomsky, boss, baka yung backup vehicle natin available. Boss, baka pwede magpahabol tayo ng mekaniko kasi mga baguhan yung kasamang rider. As a officiating organizer, alam mo dapat yung mga kasama mo na may baguhan. Ngayon, pag may baguhan, may chances of risk on riding. So, ano ang preventive measurement natin? Ano ang preventive natin para ma-eliminate yung mga ganong part? That's why we need to consolidate. Kailangan natin ipaalam sa GC na may ride. Baka mamaya may iba pang sasama. One thing, automatic approve yun. Kung may ride kayo, gusto nyo ng kasama, sabihin nyo sa GC, oy, may ride ako. Automatic yon, approve. Pero is we make sure ninyo ang safety ng mga sasama. Kasi baka mamaya hardcore pala. For example, ako, nag-aya ako ng ride. Oy, BRAP member, tara, mag-ride tayo, Mount Ugo. Nagsisama ngayon. Hindi pala marunong sa off-road. Di yari na. Sabihin nyo, si Alfred, budol yun. Pinahirapan kami. Bundok pala yung tatawir na. Tatagpos pala kami ng kayap ng Bugyas. Hindi nagsabi. Ride tayo. Saan tayo? Sa Bugyas tayo. Doon tayo sa lugar na ganito. Ito ang condition, riding style. Ito dapat isama mo. Intermediate ba to? Beginner ba to? Bawal magsama ng beginner kasi hardcore. That's why the organizer or the officer should be informed.
Kasi yun ang iniiwasan natin. Gusto nyo ba sa grupo natin may nadidisgrasya? Ayaw natin yon. Kaya ipapaalam natin. Masaya yan. Pero we just need to follow yung mga rules. As advisor ng club, ina-approach na ko ni Tomsky, boss, kasi ganito gagawin natin. Teka, dun muna ako sa measure ng safety. Last time, nag-meeting kami. Maulan yon. Sa may boss coffee, Dagupan, may isa tayong kaklub na nadisgrasya. Bali ang ribs. After the meeting, di ba? Si engineer. Ayaw natin maulit yun. Di ba nag-ambag-ambag ang grupo para kahit paano makatulong sa financial na gastos. But then again, ayaw natin mangyari yun. Boss, ang kondisyon ng panahon, maulan na. Tuloy pa ba tayo sa ride? Kaya nga, good idea nung sinabi niya sa akin, ride tayo KDR. Natuwa ako, bakit kamo? Kasi sa KDR, meron doon obstacle course. And I encouraging you, medyo kahit paano, mag-try na kayo ng obstacle doon para kahit paano, may purpose yung ride nyo doon. Kumbaga, hindi lang kayo magkakape doon. Baka sakali, si Press, magkaroon ng special access to try on some obstacle doon. Kung gusto nyo lang, walang compulsory. Next time siguro, hindi lang fun shoot ang gagawin nyo. Baka pwede rin ituro nyo yung riding safety. Saan? Sa obstacle. Para kahit paano, in a sudden moment of time, meron kayong tinatawag na reflex or muscle memory in time na may disgrasyang mangyayari. For safety rin ng grupo. Kasi lahat tayo iba-iba ang riding style natin. Iba-iba ang riding skills natin. Iba-iba rin ang reflex natin. Iba-iba yung riding hours natin. Again, maraming salamat. Marami tayo sanang napulot na impormasyon. At sana tumibay pa ang grupo natin ng BRAP at magkita-kita tayo sa susunod na mga ride natin. Boss, tulad ka, baka sabihin, pangalan ko lang nandito. Tumbler muna tayo. May parapol pa kayo pala. Oo. Sabihin ko na. Boss, number Ano to, 92 o 26? 26. Boss Brian, sa tumbler. Press, sa kanya nanalo. Uli. Oo, Thank you, sir. Wala problema, boss. Parapol mo, ikaw rin nanalo. Number one. Hoy, boss, tiniling niya ako. Sorry ha. Number 1, nag-usap na kami. Pag ganon, Number 23, si Divera. makakating yung tumbler natin sa Australia. Congrats. 19. Pops Herman, press. Pre. Oba, tumbler. Ayun. Helmet na. Piliin na yan kung sino man namin helmet. Dalawang helmet ba? Ay, sir. Number 16, Yan. Sir Don. Oy. Wah, congratulations, Sir Don. Yan, 4,000 pesos. Thank you. Ganon! Baka magasgas yung ulo mo dyan. Thank Ayun you na. sa pag-invite dito, Boss Alfred, dito sa place mo. Hope makabalik din kami dito. Next time, sana sa ibang member naman natin. Yes, spread natin. Lahat ng BRAP member, welcome dito. You know, Pagka gusto nyo mag-breakfast ride, coffee ride, sabihan nyo lang kami. Welcome kayo dito. Libre swimming. May libreng swimming. Libre anli tubig. so guys, sa lahat ng pumunta, maraming salamat. Yung gusto mag-stay, stay pa kayo. Ingat kayo sa biyahe. And congrats sa mga officers natin. Maraming salamat. And also sa mga members na nasa malayo at tumulong para at sumuport. Maraming salamat. Baka naman pwedeng humingi kami ng konting message sa bagong officer. Ayun. Yung mga gusto namin marinig, ano ba yung mga plano ninyo? Ano ba yung inaasahan namin to your legacy? Paano nyo ba ma-improve ang grupo ng BRAP? Ano bang nakikita nyo yung next season natin? Kasi meron tayong mga bagong officer. May problem man sa isang member, message lang kung anong kaya namin ni Press, si boss, na si secretary. Yun lang siguro pagkakaisa lang tayo. Thank you sa mga sa mga nag-attend po dito sa 4th anniversary ng BRAP. Salamat sa accommodation kay Boss Tom, kay Tomsky, kay Boss Alfred. Salamat po dito sa event. Thank you. Salamat at sana samahan niyo kaming bagong mga officer, tulungan niyo kami dahil alam namin, hindi naman namin kaya to. Medyo malaki itong grupo natin at magtulungan tayo. Yun po. Salamat po. Kung meron kayong kilala na gumagawa ng plaque, yung naka-engrave, gusto ko sana lahat yung nakalagay pangalan nyo doon. Ngari, President, Brian, Vice President, ganito. Tapos all the members nakalagay doon sa plaque.
yung plaque na parang marmol, tapos i-award natin sa bahay ni Pres. Good idea. Tapos pasapasahan na lang ng ano yan. Ikaw yung 2026 president ng BRAC. Tapos taon-taon yan, pinapasa yan. Para yung mga susunod na mga generation, nakikita natin kung sino yung mga dumaan na mga officers. Para lahat ng membro nakalista yung pangalan doon, suggestion lang, gawin yung project. Para din yung pangalan natin, immortal na. Ha? Oo. Di ba? Okay, immortal. Hindi ka man nakaregister sa SEC, pero at least meron kang lapida, pare, buhay ka pa. How many mileage na bang ni-ride natin together? Do we already complete the 1,000 kilometers riding with our bodies? That's why kailangan ng attendance. Tapos kung sino may naka-comply nun, o di ilagay mo sa plaque. O di end of the year, pagkatapos ng terms ninyo, kasi iba naman yung magiging presidente, o i-pass it on nyo sa kanila. Every riders na merong 1,000 kilometers or every rider, ganun lang, para at least madaling ma-accommodate. For the 1 year, you spend 1,000 kilometers riding with us. Hindi naman mandatory na kailangan nag-ride. Basta may kasamang kagrupo. Ipinopost doon sa GC. Ito nag-ride kami, 100 kilometers na to. Sa isang taon, naka-ano ka? 1,000 kilometers. Kaya, bataan ninyo. Di ba? Babataan kayo. O ilang kilometro mula dito yan? 200. Balikan. 400. 400 yan. Malayo yan. 400 na yung balikan. Sa official ride ng truck, kung sino yung pinaka maraming mileage, May acknowledgement. oo, may acknowledge. May acknowledgement. Saka may free helmet. Madali na yon kasi marami naman tayong sponsors na tumutulong dyan. Congrats sa achievement. Thank you so much ulit. Boss, thank you. Ako, kayo po ang tunay na bossing. Ang lalaki niyo po. Kasi di man ang grande yung event natin ngayon. Dati naka-aircon eh. Thank you. Wala na tayo sa red carpet, no? Red na lang yung Oo, flooring. Okay naman yun. Boss, thank you. Thank you very much. Oo. Ang laki na natipid ni Tomsky ngayon. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, Boss, sir. thank you. Thank you. Sir, ladies and Love you, pare. Ingat kayo sa biyahe.